Matthew chapter 11, verse 27 to 30. Sabi po dito, all things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son but the Father, neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Purihin po ang Panginoon, at tayo po ay binigyan niya muli ng 1 taon para po tayo ay maglingkod sa Kanya, no? At we have seen the grace of God through His work in our lives. Hopefully, tayo pong lahat ay nakita natin ang deliverance ng Panginoon sa iba't ibang mga bagay, iba't ibang mga problema, iba't ibang mga kakulangan natin, kahinaan, na binigyan tayo ng strength ng atin pong Panginoon. At nawa dito po sa atin pong kinahaharap na taon ay mas manahan pa tayo sa atin pong Panginoon. Nawa ay mas magbigay pa tayo ng rest at makahanap pa tayo ng rest sa Kanyang salita, sa Kanya pong persona, sa Kanyang katauhan, dahil siya po ay matibay na sandigan at ang Kanya pong kapangyarihan ay sapat. He is sufficient. So, dito po, let us come unto Christ with meekness and submission. So, ang akin pong gagawin ay himahimayin natin ito, ang chapter 11, verse 27 to 30, at gagawin po natin siyang expositional preaching, no? So in this chapter, makikita po natin, first is yung background po nitong chapter na to. Makikita po natin na nung mga first few verses nitong chapter na to, ang Panginoon po ay hindi pinapaniwalaan. Marami pong nagtatanong na siya na ba si Kristo. Even John sent his disciples to confirm if He is the Christ. At sabi po ng Panginoon dun sa mga disciples ni John, nakita nyo ang mga patay na nabuhay, ang mga nagkasakit na gumaling, ang mga bulag na nagkaroon ng paningin. At because of this, sana nakita rin nila, no? Yung na ito pong sinasamba natin ay ang totoong Kristo. At dito po makikita natin that Christ was dealing with those who do not believe Him even after the miracles that He had done. Tapos sabi po ng Panginoon, buti pa yung Sodom, na kung sana pinakita ko itong mga miracles na ito sa Sodom ay nagrepent sila, no? Dahil it is better for them kung sila ay nakaranas nitong mga miracles na to. They will not doubt. They will repent right away. And meron pong mga taong ganun, no? Na kahit na ang dami-dami ng himala na pinapakita ng Panginoon, hindi lang sa kanilang buhay, kundi doon sa gamit ang buhay ng ibang tao, gamit ang buhay ng pastor, ng members, gamit ang simbahan, no? Marami ng deliverance na ginagawa ang Panginoon. Still, those people are having doubts unto Christ. At ito po yung sinasabi ng Panginoon, na mas mabuti pa yung mga tao na hindi nakakakita ng miracles, pero sila po ay naniniwala sa Panginoon. At nawa sa atin po, tayo pong mga Kristiyano, tayong members ng SGBCI, ay naniniwala po sa Panginoon. At tayo po ay nananalig sa Kanya pong mga ginawa. Ang intent naman po nitong verse na ito, no, nitong mga verses, is to show the character of Christ. Doon po sa first verse, no, makikita po natin, sabi po dito, all things are delivered unto me of my Father. So there is exclusivity in the Father and the Son.
May exclusivity sa kanila. Na walang, tulad po nung ating napag-aralan kanina, walang mas makakataas kay Kristo na makakalapit doon sa Ama. No? Kaya hindi ina ng Diyos si Maria. Si Maria po ay ina lang ni Kristo because she is used to bear Christ. Other than that, tapos na po ang kanyang role. Ngunit dito makikita natin sa verses na ito that there is exclusivity between the Father and the Son. Sabi po dito, and no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son. So, sila lang yung merong connection, merong bond. No? Siguro meron kayong mga, sa ating mga pamilya, no? Minsan meron tayong mga pag-iisip na tayo lang yung nagkakasundo. No? Tayo lang nagkakaintindihan. At hindi naiintindihan ng ibang tao yung ating pinag-uusapan dahil tayo lang yung sila lang yung merong pagkakaintindihan na ganon. And that is how, or what is with the Father and the Son. At makikita po dito na ang intent po nitong verses na ito is to show that as they are one God, it shows the exclusivity of the mind of God, His plan of salvation. That is the intent of this verse, to show the exclusivity of the mind of Christ or the mind of God. At dito rin po makikita, because exclusive po ang connection between the Father and the Son, we can only rest, we can only give our desires, our prayers, not to anyone. No? Isa lang po ang ating pinagpapanalanginan na pangalan. It is the name of Jesus Christ. Sabi po dito, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Lahat ng nahihirapan, lumapit sa akin. At ibigay nyo sa akin magpalit tayo ng pamatok dahil yung aking pamatok ay magaan. No? Ganun ho yun. No? Kapag kung kayo po ay nagbibit-bit ng bag ng inyong, halimbawa, meron kayong mga kapatid or meron kayong yung mother nyo ay may mabigat na dinadala, minsan papabuhat niyan yung kanyang binubuhat sa iyo. At yun yung sinasabi ng Panginoon dito, for my yoke is easy and my burden is light. At dahil po sa atin pong Panginoong Hesukristo, ang pagtitiwala po na mabibigay natin sa Kanya, yun lamang yung kailangan nating gawin eh. Hindi natin kailangang magpenitensya, no? Hindi natin kailangan magbigay ng indulhensya, no? Katulad nung kaninang napag-uusapan natin. So, as they are one, it shows the exclusivity of God and His plan of salvation and the doctrinal divinity of Christ. So, the Godhead being the primary source of the truth, hence the inspiration of the Scriptures. So, ang atin pong Panginoong Hesukristo lang ang primary source of the truth. Dahil siya lamang ang exclusive na nakakaalam ng pag-iisip ng Godhead. At because of that, nung pinadala po ang Holy Spirit nung Day of Pentecost, no? It is given to each and every believer na tatanggap kay Kristo yung pagkakaunawang yun. At very limited po, no? Iilan lang ang binibigyan ng banal na Espiritu at yun yung mga taong nililigtas ni Kristo. So the Godhead being the primary source of truth. Walang ibang pwedeng makapagbigay ng katotohanan. Kaya po kung titignan natin, no, yung inspiration of the Scriptures is very special, very important na pag-aralan natin. Dahil kung hindi po natin maiintindihan yung inspiration of the Scriptures, babaliwalain natin ito at titingin tayo sa ibang libro. Yung biblical authority,
pag yan ay mababa sa paningin natin, hindi natin yan inintindi, titingin tayo sa mga libro ng ibang mga inspirational talks, no? Inspirational writers. At yun yung gagamitin nating basis sa buhay natin. Si Confucius, no? The Art of War, yung mga si Friedrich Nietzsche, no? Pag yan yung tinignan natin as our basis of truth, tayo ay malilinlang. And I hope sa atin dito, no, mga Kristiyano, ay wala sa ating nag-hold ng ibang libro as high or higher than the Scriptures. Na yun yung kanilang pamantayan, no? Kaya hindi rin tayo naniniwala sa apostolic succession na yung mga sinusulat ng mga pope, ng mga pastor, ng mga tulad ng mga pasugo, na yun ay magiging authority over the Scriptures. No? So we believe that the Scripture has the divine authority for our truth. Ngayon, atin pong himay-himayin itong Matthew 11:27-30. So, all things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son, but the Father. So, there's the exclusivity of the Son and the Father and the divinity of Christ. Very rich po itong verses na ito, kung atin pong hihimay-himayin pa, no? Makikita natin na maraming doktrina na pinanghahawakan po ng atin pong simbahan ang makikita natin dito. Kaya dapat po natin itong panghawakan na hindi ito basta-bastang verses lang. So, all things are delivered unto me. It is complete. What the Lord has is complete. He is sufficient. All things that Christ has, all things that Christ can give is sufficient. All the plans that Christ has, no? Even those, tulad nga nung sinabi ng atin pong nakaraan na preaching, no? Even yung mga no. At even yung mga pag-alis ng Panginoon para tumago siya. Even yung mga the winds and the waves that obeyed His will. No? So, those things are between the Father and the Son. At hindi po natin mauunawaan kung paano po mag-isip ang Diyos. Isa pong reason kung bakit natin to kailangan malaman is because kapag hindi po natin ito pinanghawakan, ang makikita po natin, we are better in judgment than the Lord. Makikita natin na magkakaroon tayo ng pag-iisip tulad ng mga unbeliever na bakit ganun, bakit yung mga taong namamatay na mabubuti, no? Yun yung mga questions nila eh. Bakit yung mga bata na mababait, wala namang kasalanan, nagkakaroon ng cancer? Bakit yung mga tao, mga bata doon sa Old Testament, pinapatay? So, we will equate ourselves higher than God. At dito po makikita natin that if the Lord has that if Christ lacks right judgment, then there must be something else that I need to know about Him. Tulad nga ng apocryphal books. So kapag naghahanap tayo ng ibang truth, naghahanap tayo ng ibang libro, we will be swept away with every wind of doctrine. No? Tayo po ay titingin sa mga tao na parang totoo at parang tama yung sinasabi. Not knowing the Scriptures, not even quoting the Scriptures, not even quoting words from the Scriptures, phrases from the Scriptures, no? Or even pagsasabi ng mali or pag-i-interpret ng mali dun sa Scriptures na nakasaad. Kaya po very important, no? Yung context po ng Scriptures. So all things are revealed unto the Son. Ngayon,
as we break this down, makikita natin bakit nga kaya sinabi bigla ng Panginoon na, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Come unto me, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. Dahil po nung unang panahon, nagkakaroon ng misunderstanding na ang sacrifices, ang offerings, ay para sa kasalanan nila, na yun yung makakapagligtas sa kanila. Nagkakaroon ng misunderstanding na hindi ito picture, na hindi ito, na ang paggawa nito ang makakapagligtas sa kanila. It is not through the grace of our Lord. Nagkakaroon ng misunderstanding na si Kristo ay hindi ang Messiah. Na even though He already came, they did not believe Him. Kaya po sinabi ni Kristo dito, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden." Maniwala kayo sa akin. Magtiwala kayo sa akin. No? Sabi ni Kristo, magtiwala kayo na ako ay sapat na. Magtiwala kayo na ang aking gagawin, na ang aking ginagawa ngayon, at ang aking katauhan ay sapat bilang kabayaran sa kasalanan nyo. Na ang aking pagpapatawad ng kasalanan ay totoo. No? Sinabi ni Kristo, ano ang mas madaling sabihin? Yung tumayo ka at maglakad? O na ikaw ay pinapatawad ko na sa iyong mga kasalanan? So ibig sabihin, very important, at merong bigat yung truth na sinasabi niya na ikaw ay pinapatawad ko na sa iyong mga kasalanan. At because of this, we must believe that He is able to save souls. He is able to change men. Minsan nagkakaroon tayo ng doubts na magbabago pa kaya itong si kapatid? Magbabago pa kaya itong si Brother Mike? Palagi na lang ganito yung kung paano umasta. Parang hindi Kristiyano. No? Magbabago pa ba itong kapatid na to na hindi na natapos sa paninigarilyo? Magbabago pa ba itong kapatid na ito na merong profession of faith pero lasinggero? No? Magbabago pa ba itong drug addict na to? Itong corrupt politicians na to? Magbabago pa ba itong mga taong ito? Itong salita nito ng Panginoon na, "Come unto me, all ye that are heavy laden, all ye that labor and are heavy laden." This is an assurance that He can change people. This is an assurance na yung mga tao po na iniisip nating wala ng opportunity or wala ng kakayanang magbago, ay kaya niyang baguhin. At dito po makikita natin na si Kristo po, siya po dapat ang ating pong sasandigan, hindi yung kakayanan nating baguhin yung taong yun. Minsan nilalagay natin sa kamay natin eh. Minsan nilalagay natin sa ating paraan kung paano siya babaguhin. Minsan nilalagay natin sa mga libro, no, sa Wisdom of Men, na dapat ito talaga. Hindi ako magbabasa ng Bible dahil yan ay para sa religion. Pero dahil meron akong kinakaharap ngayon na problema, ito ay specific thing na aking babasahin. Hindi ko ito idudulog sa Panginoon, no? Minsan nalilimutan nating mag-pray. Magbasa ng kanyang salita just because we have burdens in our lives, no? Meron po akong nakausap before, no? Yung kanya pong asawa ay lasinggero. Lasinggero yung asawa niya, palagi niyang sinasabihan, palagi niyang dinadadaan. At nung sila po ay nakausap ako, laging sinasabi nung lalaki na, yan kasi, palagi ka kasing pinipilit mo sa akin yung kagustuhan mo. Palagi mo kasi akong pinipilit na gawin yung, na ayusin yung buhay ko, ganto ganyan. Hindi ko pa nga kaya eh. Hindi ko pa nga kaya. At nakakairita kasi yung ginagawa mo, parang palagi kang may doubt sa akin, palagi kang ganto ganyan.
At makikita natin, ang sabi ng scriptures, no, kapag talaga mag-family na, ay iba yung dynamics. Hindi na kayo parang magkapatid lang. No? Hindi na kayo parang magkaibigan lang. At ang Panginoon po talaga ang magbabago nung family na yon. Nakita ko po nung, I think, nitong December, nagkaroon sila ng picture na meron sila ay nasa church, very faithful na, no? Although hindi sila dito sa group of churches natin, pero sila po ay active na at sila po ay patuloy ng kumikilos para sa Panginoon. So wala po sa kamay natin eh. Wala po sa kakayanan natin yung pagbabago, no? At sabi ko po dun sa babae, pag-pray mo lang kasi. Ipag-pray mo at ayain mo lang ng ayain sa simbahan. Hindi mo kaya, yung mga ganyang bagay, pag hindi mo talaga kaya, sabi nga ng Panginoon, lay your burdens unto Him. Cast your burdens unto Him. Dahil hanggat hindi mo yan sinusuko sa Panginoon, lagi mong ginagamit yung sarili mong kapangyarihan, lagi mong ginagamit yung sarili mong kakayanan, lagi ka may hirapan. At yung paghihirap natin, hindi lang dun sa mga problemang ganun eh. Sa problema natin sa kasalanan, yung deliverance ng atin pong Panginoon sa ilang mga kasalanan natin. No? I hope meron tayong mga nakikita, no, na it is not with our effort eh. Yung repentance is not with our effort. It is from the Lord. Siya ang magbibigay sa atin yung desire na tama. Yung maayos na desire. Siya po ang nagbibigay nun eh. At kapag palagi po nating pinipilit na dapat hindi ko yung ginawa. Because of that, lalo tayong umiisip papalayo sa kung anong gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. So instead of ministering for Him, ang ginagawa mo, naiisip mo palagi, ay makasalanan ako, hindi ako worthy na maglingkod sa Panginoon. Marami akong pagkukulang, kaya hindi ako dapat pumupunta ng church. Marami akong hindi ko pa kayang kumanta eh. Kaya hindi muna ako kakanta. Hindi ko pa kayang pumunta ng Sunday. Kaya hindi muna ako mag-exert ng effort na pumunta ng Sunday. Wherein, kapag yan ay binigay natin sa Panginoon, siya po ang kikilos niyan. Siya po ang kikilos sa ating pong buhay. Makikita po natin na ang ating pong Panginoon ang magbibigay sa atin ng joy. Doon sa atin pong pagpunta sa simbahan, sa atin pong pagmi-ministry, sa atin pong paglapit sa Kanya, sa atin pong scripture reading. No? Kapag pinipilit natin, minsan na tayo po ay pinipilit natin mag-scripture reading, kahit na wala nang pumapasok sa isip natin. No? I think it's about time na tayo po ay dumulog sa Panginoon at humingi sa Kanya ng desire. Minsan kasi nalilimutan nating humingi ng desire sa Panginoon para magbasa ng Kanyang salita eh. Yung kagutuman po sa scriptures, minsan dahil sa puro junk food yung kinakain ng atin pong kaluluwa, no? Through the social media, through the inspirational talks na hindi naman scriptural, through wrong community, no? At through wrong people na nakakasama natin. Yan po yung makikita natin na tayo po ay busog pero hindi healthy spiritually. Yan po yung mga times na kailangan nating humingi ng nourishment sa Panginoon. Panginoon, gutumin niyo po ako sa pagbabasa ng inyong salita. Panginoon, bigyan niyo po ako ng desire, ng mabigat na desire, para matapos ang inyong Bible na binigay sa akin. Bigyan niyo po ako ng mabigat na desire para po ito ay hanapin palagi at dito manahan sa inyong katotohanan. So sabi ng Panginoon dito, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Rest means wala ka ng worries, wala ka ng bigat na dinadala, wala ka ng, hindi ka na aligaga. Yun yung tunay na rest. At makikita lang natin yon kay Kristo. Makikita lang natin ang tunay na rest kay Kristo kasi
if we cast our burdens unto Him fully, wala na tayong dinadala na, ay, o sige. Pati yung soul winning natin, ganun, tama. Magbibigay lang tayo ng gospel, hindi natin kailangan silang pa-prayin ng sinner's prayer. So magiging tama yung atin pong pag-share ng gospel. Magiging biblical. No? Dahil sinare mo lang yung scriptures kung ano yung tunay na gospel, na si Kristo ay nabuhay ng matuwid, siya ay Diyos, nabuhay siya as human dito sa atin pong kasama ng mga tao, at siya po ay namatay at nabuhay na muli. At yung kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo ay enough for us to save us. At kapag ganun lang tayo mag-share, no, makikita natin na tayo po ay nananahan lamang sa Panginoong, sa pagkilos ng Panginoon. At hindi tayo mababurden, hindi tayo mahihiya, hindi tayo matatakot na magbahagi ng salita ng Diyos. At because of this, lalo tayong matutuwa na gawin yon. So the Godhead, okay, so dito makikita po natin, sabi po dito, take my yoke upon you and learn of me. Learn of me. Ibig sabihin, yung kanya pong mga katuruan ay atin pong ilagay sa ating balikat. So hindi po ibig sabihin that we cast our care fully unto Christ ay hindi na tayo tatanggap ng pagkakatama. Hindi na natin siya aaralin. Hindi, binigay ko na yan kay Kristo. Hindi ko na kailangan mag-isip ng kung ano man. Hindi ko na kailangan mag-aral ng Bible kasi binigay ko na yan kay Kristo, yung pag-aaral na yan. Kailangan mo pa rin mag-aral. There is still a burden that is given unto you. No, sabi dito, take my yoke upon you. Yung yoke, yung pamatok, yung binibigay sa iyo na task ng Panginoon, kailangan mo pa rin gawin. Yun yung responsibility of man. Yun yung responsibilidad natin bilang niligtas ng Panginoon. To set boundaries, to say no to sin, at makikita natin dito, to learn more of Christ, to read the scriptures. Kailangan nating, wag tayong titigil, no? Hindi porke sinabi ng Panginoon na tayo ay bibigyan niya ng rest, pati yung pagbabasa natin ng Bible ay magpapahinga na tayo, na hindi na tayo magbabasa ng Bible. Ibig sabihin po nun, yung rest na binibigay ng Panginoon ay makikita natin kapag nagbabasa tayo ng Bible. Mas ma-appreciate natin ang rest or ang paglapit kay Kristo kapag tayo po ay binabasa natin kung ano yung mga sinasabi niya. Parang liham, no? Na we are given more assurance, no? Siguro yun nga yung mga kabataan, hindi na kasi na-experience ng mga kabataan ngayon, no? Na sila ay binibigyan ng liham. At yung parents nila ay nagsasabi na, kamusta kayo dyan? Michael, Keisha, kayo ba ay mabuti? Kayo ba ay nag-aaral ng mabuti? Sana kayo ay safe dyan, safe si Papa dito, ganto ganyan. Ganun po ang ating consideration sa salita ng Diyos. Na dapat po, ang mga salita ng Diyos ay palagi nating hahanapin dahil dyan po tayo nakakahanap ng pahinga. Ang pahinga po natin ay ang pag-aalam kung ano yung sinasabi ni Kristo. At sabi po dito, for I am meek. Hindi po ibig sabihin ng meek ay hindi siya outrageous. Hindi siya proud, hindi siya mataas, no? Hindi siya mayabang or hindi ganun kabigat, hindi malaki or hindi offensive yung kanya pong burden. Dahil po siya ay meek, siya ay humble, and he is lowly in heart. Yung kanya pong mga pinapagawa, hindi naman po yan, pag hindi mo to ginawa, pupunta ka ng impyerno.
Pag ikaw ay hindi nagbabasa ng Bible, ikaw ay pupunta ng dagat-dagatang apoy. Pero ito ay, sabi dito, he is meek. We are always exhorted. We are always encouraged to do these things because yung atin pong kakailanganin in our daily lives ay makikita po natin sa kanyang salita. We are always encouraged because what He gives us is tasty. What He gives us is beautiful. What He gives us is rest. What He gives us is comfortable. Kaya po ang atin pong Panginoon ay karapat-dapat lamang na hanapin at basahin ang kanyang salita. Sabi dito, and ye shall find rest unto your souls. Ibig sabihin po yung mga weary, yung mga pagod na kaluluwa natin, naghahanap ng paraan kung paano pumunta ng langit, no? Buti na lang tayo dito. And I hope we always appreciate the salvation that is given unto us by Christ. Dahil, biruin nyo, yun nga, hindi tayo kailangan magbigay ng maraming pera, no? Para tayo po ay maligtas o pumunta sa langit. Hindi natin kailangan mag-alay ng mga bulaklak. Hindi natin kailangan mag-alay ng baboy, ng baka, ng turtle doves, para po magkaroon tayo ng kaligtasan. Instead, we are given Christ and Christ alone to feed us and to save our souls, that we may find rest in Him, that we may find, that our souls may find rest in Christ. Sabi dito, for my yoke is easy and my burden is light. And because of this, makikita po natin na ang atin pong Panginoon ay very generous sa atin pong buhay, no? Sa atin pong mga pangangailangan. At nawa sa atin pong pag-aaral ay makita natin ang atin pong deeper need sa atin pong Panginoon. The more that we search the Scriptures, the more that may it be that the more we find ourselves in deeper need sa atin pong Panginoon. At sabi po dito, ang lesson po natin, no, is makikita po natin that Christ is inviting us to come unto Him for knowledge, for wisdom, for salvation, for changed lives, for better opportunities, no? Hindi po ito prosperity gospel, no? Kapag tayo po ay sinasabi natin na lumapit tayo kay Kristo para sa mga blessings na ito, dahil hindi naman po natin ine-equate sa salvation ang prosperity. But we must come unto Him instead of our own senses, instead of our own abilities. We must prioritize coming unto Christ for these things. Come unto Christ for wisdom. Come unto Christ for the right people na mag-i-encourage sa'yo to learn more about Him. Sabi po ng Scriptures, no, iron sharpeneth iron. So kung lahat tayo ay nag-i-encourage ng each other, we have each other, no, para tayo po ay lalong lumago sa atin pong Panginoon. Tingnan po natin palagi kung paano po tayo kikilos para po tayo ay maging kagamit-gamit sa Panginoon by looking unto a brethren who is weak and strengthening him, edifying him with the Scriptures at with the Word of God. Now, for our exhortation, tignan po natin kung ano po ang ginawa po ni Kristo, no? Na yung kanya pong wisdom sa pagkilos, no? Wisdom sa kanyang pagde-decide sa atin pong church life. Kung dahil hindi natin makikita ang future, eh. We are unable to see the future. We are unable to see kung ano po ang kalooban ng Panginoon sa church na ito, no? We cannot see kung ano po ang kalooban ng church sa ating mga ministries, kung yan ba ay lalago, kung yan ba ay magkakaroon tayo ng paghihirap,
But we know for sure that when we rest unto Christ, tayo po ay mananatiling hawak ng Panginoon, no? At if we rely on the strength of Christ, or if we rely on God's strength to deliver us from all our fears and all our enemies, makikita natin that we will desire more of Him. Para tayong sumisipsip sa Panginoon. Sana tayong lahat ay sipsip sa Panginoon, no? Na tayong lahat ay we want Him to take joy or take glory of what we are doing, no? Hindi tayo sumisipsip sa ating parents, hindi tayo sumisipsip sa ating pastor, hindi tayo sumisipsip sa ating kino-consider na leaders, kundi tayo po ay sumisipsip sa atin pong Panginoon. Dahil po kapag tayo po ay hinahanap natin ang joy, ang kasiyahan, ang approval palagi ng atin pong Panginoon, makikita po natin yung sarili natin na kahit pagod na, no? Kahit pagod na, ginagawa ko to para sa Panginoon eh. Hindi ako magrereklamo dahil alam ko na nakikita niya to. Kahit na ikaw ay maraming nagsasabi sa iyo na wala ka namang kwenta diyan sa ministry na yan, edi mag-improve ka. Kapag alam mo na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos, at nakikita mo yung sarili mo na nangihina ka at mahal na mahal mo ang Diyos, yung pagmamahal mo sa Diyos, yun yung magli-lift up sa'yo, magbibigay sa'yo ng wings as eagles, ika nga nila, no? Na magbibigay sa'yo ng strength na hindi mo maintindihan kung ba't may strength pa rin ako hanggang ngayon. Dapat pagod na ako eh. Dapat naiinggit ako dun sa mga tao na pag summer pumupunta sa Benguet, palaging every month merong galang malayo, every month merong out of the country, no? Every month merong pinagkakagastusan. Ako hindi ko kaya 'yon kasi faithful ako sa pagta-tithes and offering. Pero dahil tayo po ay tinitignan natin yung kasiyahan at approval ng Panginoon, natutuwa tayo dun sa blessings na tayo po ay nakakapagbigay. Even though tayo ay, kahit pa, medyo, hindi naman tayo nagkukulang sa pagkain, no? Hindi naman tayo nagkukulang minsan nga, 5 times a day tayo kumain eh, no? At yun yung mga blessings na kapag tinitignan natin that we are serving Christ, we are serving God, yun yung mga consideration natin sa buhay na, okay. So, I think okay na ako dito sa buhay na meron ako ngayon. And we will be more contented. And because of that, we will look for more ways para tayo po ay lumapit sa Panginoon. So, yun lamang po, purihin po ang salita ng Diyos at ang Kanya pong kapangyarihan sa atin pong buhay. I hope everyone will learn to come unto Christ in everything that we need and every wisdom that we find ourselves in. So yun lamang po, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin as we end this preaching.